Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya. Noong 2012, kinasuhan ng BAR si Guardiola at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ng JSG sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos worth na kalsadang hawak ng JSG noong 2008 kahit na hindi naman ito natapos. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, nanalong party list representative si Guardiola noong 2022. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel na mula nang maupo bilang kongresista si Guardiola noong 2022, nakakubra ng mahigit 1.2 billion pesos sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa loob mismo ng 3rd at 4th Engineering Districts ng Batangas, kung saan ang malalaking bulto ay makikita sa mataas na kahoy. Depensa ni Guardiola, wala na siyang financial interest sa mga kumpanyang Newington Builders na nakapangalan sa kanyang sister-in-law na si Elaine Guardiola, Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niyang si Vice Mayor Errel, at ang S.Ang Construction and General Trading kung saan ang anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera ang nakalistang managing officer. Kamakailan lang, nabisto mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang 400 million peso ghost flood control project sa Bulacan na funded umano ng CWS Party List at ni Den Baliwag Mayor Ferdinand Estrella. Natuklasan ng aming team na tila marami pang kontrata na nahawakan ng mga Guardiola-owned company, either ghost or naiiwang nakatiwangwang matapos mag-expire ang kontrata.